Hello guys! For this video, pag-uusapan naman natin kung paano natin ipe-perform yung Gauss-Jordan method by using computer application, specifically Microsoft Excel, no? So, balikan lang natin yung naging discussion natin manually. Di ba nga, ang concept ng Gauss-Jordan, dapat i-construct nyo muna yung augmented matrix and ma-convert mo yung ating augmented matrix into the identity matrix. And if you recall, this is the step-by-step process, no? So, if you sabihin na natin na nalilito pa rito, I suggest panoorin nyo muna yung solution nito manually para mas maintindihan nyo siya. Nevertheless, kasi ang focus lang ng video na to is by using naman the Microsoft Excel. So, doon tayo mas magfo-focus no, for this problem. So, we will solve the same example para ma-compare natin both the manual and the computer solution. So, basahin ko lang ito. Determine the solution of the linear system shown by Gauss-Jordan method. No? So, here, yung equation 1, 2x1 minus 4x2 plus x3 equals negative 11. The equation 2 is x sub 1 plus 3x2 plus 2x3 equals negative 4. And yung equation 3 is 3x sub 1 plus 5x sub 2 plus 2x sub 3 equals negative 2, no? So, isulat ko muna siya dito, no? By the way, ano ko muna daw to, no? I-format ko lang. Hindi naman kayo required mag-format ng ano no size. Kaya lang ako lang gusto ko lang no. So here isulat ko lang equation 1, equation 2 and equation 3. So yung equation 1 natin ay 2 x1 para hindi nakakalito. Minus 4 x2 plus x3 equals negative 11. Yung equation 2 naman is x1 plus 3x2 tapos plus 2x3 equals negative 4. And the third equation naman is 3x1 plus 5x2 then plus 2x3 equals negative 2. So ngayon, ang unang step natin dito is i-construct agad natin yung augmented matrix natin, no? So ano ba yung augmented matrix if you recall it correctly, no? So yung augmented matrix, yung dito magkakaroon tayo ng square matrix para doon sa ating mga coefficient ng left side ng equation. Kaya halimbawa sa equation 1, 2, negative 4, 1 kasi 'di ba no? Ang coefficient ng x sub 1 is 2, coefficient ng x sub 2 is negative 4, and coefficient ng x sub 3 is 1. Tapos dito 1, 3, 2. Tapos dito naman 3, 5, 2. Ayan siya no. Ngayon, dito naman sa other side of the equation, this must be negative 11, negative 4, negative 2. Ito yung mga sagot no, sa right side. So, para hindi nakakalito, i-highlight ko muna ito, no? Tapos, ito naman, gawin kong blue. So, ayan siya, no? So, the yellow one is the coefficient matrix, and ito naman yung result, no? So, that is now the augmented matrix nitong equation. And again, as a precaution, tandaan nyo no, na sa Gauss-Jordan method, dapat lahat ng elements ng mean diagonal nyo ay hindi zero. So always double check for that. No? Katulad nito, wala ka namang mean diagonal na zero. So we can proceed to the scenario. Recall lang na ang concern natin dapat no, itong square matrix na to, the coefficient matrix, dapat maging identity matrix. So kung babalikan natin yung ating discussion no, ang goal natin itong portion na to, both the lower triangle and the upper triangle must be converted sa zero. Tapos lahat ng main diagonal natin ay maging 1. So yun yung concern no. So here, ang gagawin ko, unahin ko muna na i-focus dito sa dalawang yan. So yung 1 and 3 kasi nga again, ang goal nga natin ay maging 0 yan. No? So 'di ba no? Yun yung pinaka-goal natin. So paano natin yun gagawin? So ang baseline natin for this part is the first row no.
So, ibig sabihin, hindi natin gagalawin yung first row natin, no? So, here, yung R2 and R3, gagalawin natin. Kaya dapat R2 minus R1. Tapos dito naman, R3 minus R1. Pero alam nyo naman na hindi yan sapat kasi nga dapat merong multiplier yung R1 para mapa-zero mo siya. Dahil kung R2 minus R1, ang mangyayari lang dyan, 1 minus 2 or negative 1. But negative 1 is still not equal to 0. So dito, lalagyan mo siya ng coefficient. Yung coefficient na ilalagay mo is simply kung ano yung gusto mong maging 0, which is the 1, over itong 2 na nasa row 1. Kaya 1 half ang ilalagay mong coefficient. Ganon din dito, R3 minus R1. So, dapat yung coefficient. Ang coefficient dito na gusto mong mag-0 ay 3. Ayan siya. Then, i-divide mo siya nung nasa fix natin, no, na nasa R1 na to. So, ayun po, no, that's the multiplier for the R1. Because as you can see, dito nga sa Gauss-Jordan, so ito siya, no, nung nag-manual tayo, so much better na alam nyo muna yung manual bago kayo mag-jump sa Excel, no? Kasi hindi nyo talaga maiintindihan ng Excel solution if you don't know the manual process, no? So, ito na siya. Katulad nga kanina, R2 minus R1 times 1 half and R3 minus R1 times 3 halves, no? Pero dito, yung R1, retained lang siya. Kasi nga, again, ang goal natin, yung dalawang naka-red ngayon, dapat mapa 0. So now, sundin mo itong formula na to. So that is equal to R1. Eh di syempre, i-click mo lang ito. So, ayun siya kasi nga that is the R1. Ito naman, that is R2 minus R1 times 1 half. So ang suggestion ko dyan ganito equals R2 minus R1 times, huwag kang maglagay dito ng 1 half. Hindi ko yun ire-recommend. So, saan ba galing yung 1 half? Dapat yung 1, i-click mo ulit. Tapos, saan ba galing yung 2? Dito rin, no? Kasi nga, di ba, yung C7 natin is 1 kung titingnan nyo yung cell. Tapos, yung C6 is 2. So, huwag kang maglagay ng 1 half. Instead, ang ilagay mo dyan, class, ay C7 over C6. Yun yung tamang process dito. Another thing, dapat itong nasa loob ng ito, yung factor na yan, lagyan mo ng dollar sign yung formula. So, yung purpose ng putting a dollar sign is, later on kasi, pag drinag natin yung formula na yan, dapat hindi to magalaw. Kumbaga, pang fixed yan, no? So, it needs a basic understanding of writing the formula in Excel, no? So, yung dollars, kasi pag hindi ko yan ginalaw, sige, wag ko muna tuloy lagyan ng ano, ng dollar sign, maiiba yung values niyan, no? So, pero dapat, yun na nga, as a rule, dapat nilalagyan ito ng dollar sign. So, yun na lang ang tandaan nyo, no? So, finally, dito naman, ang nakalagay dito, R3 minus R1 times 3 halves. So, wag nyong ilagay eksakto yung 3 halves. Ang ilagay mo, saan ba galing yung 3? Dito. Saan ba galing yung 2? Sa taas. But of course, yun na nga, i-dollar sign mo to. Ayan, i-dollar sign mo siya. So, parehas, no? Dapat $C, $8 over $C, $6. Yung nasa loob ng multiplier. Then, i-enter mo. So, yun na, no? At this point, napa-zero na natin yung intended mo na maging 0. Then, highlight mo lang to. Tapos, ang gagawin mo lang, idadrag mo lang siya entirely para yung buong matrix na yung mag-adjust. So, ayun na siya, no? So, here, I can now highlight this. Tapos, ito naman, ayan na siya, no? Para hindi nakakalito. So, if we compare our solution dito sa manual, di ba, no? So, kasi nga, nasa step 2 na tayo. Tingnan nyo to, no? So, here, ito yung naging result niya, no? Itong tools, negative 4, 1, negative 11, 0, 0, 5, 1.5, 1.5, then 0, 11, 0.5, 14.5. So, tumutugma yung solution natin. Yung next naman, ito naman yung gusto mo dyan mapa-zero kasi nga 'di ba dapat nga ang identity matrix natin kung titingnan mo, hindi lang ito ang magzi-zero. Dapat pati rin ito magzi-zero. So now, okay ka na dito, napa-zero mo na siya. So ito naman no, yung concern mo. And this time, kung kanina R1 yung reference, dito R2 naman. Kaya dapat R3 minus R2.
Pero itong unang dalawang rows, wag mo na tong galawin. Kaya dapat R1 and R2 na lang yan, no? So dito, katulad kanina, hindi mo rin pwedeng gamitin dyan na R3 minus R2 lang. Dapat may multiplier tayo dyan. And ang multiplier natin, dito kayo magfo-focus. Yung gusto mong mangyari na mag-0 ay 11. Then divided by, dito ka sa R2, sa taas niya. Kasi nga, yung ating dito is R2, no? Dahil nasa fix na tayo. So, dapat ang multiplier natin dyan, 11/5. Again, kung tiningnan nyo yung manual process natin kanina para sa mas comprehensive na explanation, no? So, ayun siya, no? Di ba, no? R3 minus R2 times 11/2. So, yan yung mas detalyadong explanation. So, now, ang gagawin nyo dito, again, yung R1, hindi mo gagalawin saka R2, kaya equals to or R1 equals R2. Pero syempre dito, susundin mo na yung formula equals R3 minus R2 times, again, saan galing yung 11? Dito siya. Saan galing yung 5? Dito siya. Nakukuha po, no? But, you need to consider na, ito na nga, katulad kanina, i-dollar sign mo. Ayan na siya. So, yun. Palagi nyo silang i-dollar sign. So, that's now the formula, no? Then, syempre, enter mo yan. As of now, walang magbabago. Pero pag drinag mo na yan, ayan na siya. So, this is now the answer, no? And yung 11 na intended mong mapa 0, naging 0 na siya. If we compare that doon sa manual, ito na siya, 2, -4, 1, -11, 0, 5, 1.5, 1.5, and 0, 0, -2.8, 11.2. So, di ba, no? Lumalabas yung sagot natin, no? Using the Excel, no? Now, going back, hindi lang yung lower triangle yung gusto natin na mapa 0. By the way, i-highlight ko muna to para hindi na nakakalito. Ayan, no? At least, at this point, napa 0 na natin ito. Pero yun na nga, kapag gagamit ka ng Gauss-Jordan method, even the upper one must be converted sa 0. Kaya ngayon, at this point, ito naman yung concern ko. Yang part na yan ang magiging 0. And kung kanina, top to bottom yung approach natin, this time naman bottom to top. Ang hindi mo nagagalawin yung R3. Pero yung R2 saka yung R1 gagalawin mo na. So, ang magiging reference natin this time ay R3. Tapos ito naman R1 minus R3. So, yun siya, no? Again, this time, yung R3 naman na ang hindi mo gagalawin, pero yung R2 and R1, gagalawin mo na siya. Pero alam nyong, hindi sapat na R1 minus R3 yan, meron dapat tayong multiplier dito. So, yung multiplier here is, ano ba yung gusto mong mapa 0, di ba? Itong 1. And ano ba yung magiging denominator? Since ang reference natin is R3, so dapat nasa same column, no? Dapat -2.8. Ayun dapat, no? Again, saan ba yung galing yung 1? Ito na gusto mong mapa 0. Saan ba yung -2.8 nandito being the reference row, no? So, same din dito, dapat ang multiplier dito ay yung gusto mong mag-0, 1.5 over yung nandito sa baba kasi ang baseline natin -2.8. Ayun siya, no? So, i-adjust ko lang to para mas kitang-kita yung formula. So, ayun siya, no? Kung titingnan mo dito sa ating mano-mano, 'di ba, no? Ito na nga siya, no? Yung R1 minus R3 then 1 over -2.8 and ito naman R2 minus R3 na 1.5 over -2.8, no? Kasi nga yung goal natin, ito naman yung magzi-0. So, here, sundin mo yung formula. Halimbawa, equals R1 minus R3, then times, ayun na siya, 1. Huwag mong isulat na 1 over 2.8. Saan galing yung 1? Dito. Saan galing yung -2.8 dyan? Pero yun na nga, yung multiplier, katulad nung ginagawa natin kanina, lagyan nyo siya ng dollar sign para fix siya. So, ayun siya. Then dito rin, ang mangyayari equals R2 minus R3 times, saan galing yung 1.5 dito? Saan galing yung -2.8? Nandyan, no? But again, i-edit mo to. Lagyan mo to ng dollar sign, no? Ayan. Then finally, ito equals R3. Edi equals lang yan. No? So, ayun na siya. So now, i-highlight mo lang to.
Then, i-drag mo lang siya. So, ayun na nga, yung intended mo na gustong mag-zero is magzi-zero na siya. And if you compare that doon sa naging result natin kanina in the manual, so ito na nga, -2, -4, -7, 0.50, 7.5, 0.00, 0.0, -2.8, 11.2. So, ayun, maganda yung nagiging process natin. So yung next, as the last part, kung babalikan mo, dapat ang maging zero is itong portion na to or kung i-compare natin dito sa matrix which is i-highlight ko muna to. Ayan. So ang last, ito na lang, no? Dapat mapa-zero mo yan, no? So in that case, hindi mo nagagalawin yung R3 and R2. Pero yung R1, this time, ang baseline mo, R2 naman. Kung kanina R3, ngayon R2. Tapos, ang magiging multiplier mo dito is, ano ba yung gusto mong mapa-zero? So, -4. So, yung baseline natin is R2, kaya dapat -4/5, no? So, as you can see, dito, ito siya, no? Yung multiplier, R1 minus R2 times -4/5. Pero yung R2 and R3, retained lang siya. Kaya pag sinold natin yan, halimbawa ito equals R1 minus R2 times -4/5. Saan galing yung -4 dito? Saan galing yung 5 dito? Again, all you need to do is to perform dollar sign here. Ayan siya. Tapos ito naman, sabi niya, equals R2. And finally, ito naman equals R3. Then, just drag it. Then, ayun na. So at this point, nangyari na yung gusto natin na mangyari na maging zero na yung upper and lower triangle, no? So sa portion na yan, no? So, hi-highlight ko lang to. Hmm. Yan, no? Nangyari na siya. However, meron pa tayo ditong kulang kasi nga dapat ang mangyari maging identity matrix siya. So pag sinabi mong identity matrix, dapat nga yung main diagonal natin ay 1, no? So yun na lang, ang gagawin natin dito is yung R1, i-divide mo ng 2 kasi yung coefficient niya ay 2. Yung R2, i-divide mo ng 5. And yung R3, i-divide mo ng -2.8. So, ayun siya, no? Nandito. So, paano ko yun gagawin? Ito, pwede ka naman na mag-over 2. Pero ang suggestion ko, ayan, over. So, saan galing yung 2? Dito rin lang naman. Then, i-dollar sign mo. Always perform dollar sign there. Ito naman equals ito, R sub 2. Pero saan galing yung 5? 'Di ba ito yun, no? Yun yung pinaggalingan ng 5. Pero i-dollar sign mo ulit. And finally, ito, saan galing yung -2.8? Dito siya galing, no? So here, i-dollar sign mo ulit. Basta i-dollar sign mo siya para pag drinag mo yung formula fix siya. So pag drinag ko na, so ayan na, the left part is already the left part is already converted, no? As an identity matrix, and the right part, ayan na yung values, no? So we can now conclude here na yung x sub 1 is equal to -0.5, yung x sub 2 is equal to 1.5, and yung x sub 3 is equal to -4. Kasi nga, at this point, na-convert na natin siya into an identity matrix. So, if you compare our answer manually, so nandito na nga siya, -0.5, 1.5, and -4, no? So, that's how you solve this one using the Gauss-Jordan method, no? Using the Excel. So sige, no, let's now focus to another equation naman, this time for equations for unknown na lang yung pagfokusan natin. So halimbawa ito, no, i-maximize ko lang. So 'di ba, no, meron tayong sinolve dito na WXYZ. So ito na nga yung four equations natin, and yan na yung augmented matrix, no. So siguro let's focus with this one naman. And let's try to solve for this one using the Gauss-Seidel method, no? So, ayan, no?
So, for equation problems. So, here, isulat ko lang yung equation 1, equation 2, equation 3, and equation 4, no? So, yung equation 1 is 5w um, minus 2x. Pero kung maalala ko, dito sa part na to, um, maalala ko dito sa part na to, meron tayong element na may mean diagonal na 0. Kaya pagpapalitin ko class yung equation 1 and equation 2. So ito siya, no? Again, balikan nyo na lang yung video lesson natin. Kasi nga 'di ba, sa Gauss-Seidel bawal magkaroon ng mean diagonal na 0. So ang gagawin ko, according dito, pinagpalit natin yun, no? Kaya ang una kong isulat is the equation 2 followed by equation 1 para wala tayong mean diagonal na 0. So here, yung equation 2 munang isusulat ko, negative 3w plus 0x, then plus 4y plus z equals negative 1. Wait lang ba't bigla siyang formula? Basta negative 3w plus 0x plus 4y plus z equals negative 31. I-ano ko lang to sa Excel, no? Nagagawa niya kasi siyang formula, no? Basta siguro i-screenshot ko na lang siya, no? Basta ayun, no? Negative 3w plus 0x plus 4y plus z equals negative 1. You can take a screenshot anyway. Ano lang naman to? Ano ba yun? Kumbaga, um, baseline lang naman to, no? So, ayun, no? So, i-copy ko lang to. Copy ko lang. Then, paste ko lang, no? So, ayan na yung equation natin, no? Pero yun na nga, ang gawin natin, i-interchange natin, no? Yung equation 1 and equation 2, no? So, interchange equation 1 and equation 2. Kasi nga, again, magkakaroon ito ng diagonal. Kaya ang una kong isusulat is yung equation 2 muna. Again, no, yung equation 2 followed by equation 1. Kaya here, negative 3, 0, 4, 1, negative 1. So, that's the equation 2. Ayan. Then, sumunod, 5, negative 2, 1, and 3, 31. Tapos 2, 7, equation 3 na tayo. Negative 1, 2, negative 7, and 4, negative 1, 5, negative 1, 6, no? So, this is now our matrix, no? So, here, i-highlight ko lang ito. So, yan yung ating coefficient matrix. And ito naman yung supposed to be na magiging sagot dyan, no? So, ulitin ko sa pagsulat ko nitong augmented matrix, kailangan kong baliktarin yung equation 2 and equation 1 kasi nga, di ba nga, bawal magkaroon ng 0 sa main diagonal ng matrix natin. So now, yung magiging next step, no, dapat itong portion na to, ayan, tapos itong portion na to, ma-convert mo yan into 0. Lahat to, no? Ayan. So, yun portion na to. Pero syempre, one by one ang pag-convert natin, katulad nito. Ito munang nasa ilalim ng negative 3 ang i-convert natin sa 0 plus, no? So, paano natin yun gagawin? So, yung R1, hindi mo siya i-adjust kasi nga, at this point, fixed siya. Tapos naman, itong lahat, naka R2 minus R1. Ito naman, R3 minus R1. And ito naman, R4 minus R1. Pero syempre, di ba dapat may coefficient yan? Sa halimbawa dito, since ang fix natin R1, yung gusto mong mag-0 is 5, kaya dapat 5 over negative 3. Dito naman,
dapat ang i-multiply mo ay 2 over negative 3. And dito naman, that's 4 over negative 3. So, ayun siya, no? So, that's the multiplier that we will do, no? So, yung next na gagawin mo, sundin mo yung formula dyan. Kaya ito, magiging equals R1. Ito naman equals R2 minus R1. Pero yun na nga, may multiplier tayo na 5 over negative 3. Again, saan galing yung 5? Nandito. Saan galing yung negative 3? Nandun. So, i-enter mo siya. Pero dapat, katulad kanina, i-dollar sign mo para pag drinag natin, yung formula, hindi siya gagalaw. So, ganun, no? Susundin nyo lang tong formulas na to. Then ito equals R3 minus R1 times, so saan galing yung 2? Saan galing yung negative 3? Nandito. Then, ilagyan mo lang ng dollar yung mga coefficient natin para hindi siya gumalaw later on. So, ganun po, no? Then, ito naman equals R4 minus R1 times, saan galing yung 4 dito? Saan galing yung negative 3 nandito? Then, lagyan mo ulit ng dollar sign yung formulas ng coefficient, no? So, ayun po, no? So, ito na siya. So, naging 0 na nga yung intended ko, no? O yung gusto kong mapa 0. So, pag drinag ko to, ayan ang lalabas. So, kung medyo decimal siya, you can, no? You can adjust the size para mas maraming decimal ang lumabas. Ganun lang naman, no? Kasi kung ano naman, wala namang problema kahit hindi nyo siya adjust. Pero kung gusto nyo maraming decimal ang nakikita, i-adjust nyo lang yung width ng cell natin. So anyway, highlight ko lang to. And nangyari na nga yung gusto kong mangyari dito na itong portion na to magiging 0, no? So you can review your manual solution there. So ito yung manual natin, no? 'Di ba, no? That's the manual and check natin to, no? Ito yung naging result niya, no? Kaya lang ang pinagkaiba dito, yan, no? R2 minus R1 times 5 over negative 3. Ayan, no? R3 minus R1 times ah, um, 2 over negative 3, R4 minus R1 times 4 over negative 3. Pero dito sa manual, fraction natin siya, no? Para mas accurate. Pero ito kasi sa Excel, wala ka namang option to make it a fraction. Kaya decimal na lang yan lalabas. And it's okay, no? Wala naman pong problema doon, no? Okay po, no? So ngayon, yung next na concern natin, dapat itong part na to mapa-zero muna. Kasi nga, again, kasama dapat yung lower triangle sa magpapa-zero. So in this case, yung R1 and R2, hindi mo na yan gagalawin. Tapos ang baseline na natin yung R2. Kaya dapat R3 minus R2 ito and R4 minus R2. Sa halimbawa dito, R3 minus R2, ang multiplier natin dito is ito na nga siya. Yung gusto mong mag-0 is 7. Tapos, yung nasa taas, kasi R2 na ang baseline, kaya dapat negative 2. Ganun lang siya. Praktisan lang yan. Tapos ito naman, R4 minus R2. Ang gusto mong mag-0, negative 1. So, yung ating denominator dapat itong negative 2 na nasa taas dyan, no? So, sundin mo lang yan. Yung R1, dapat as is. Sorry. Mali ang nagawa ko. Dapat ang i-highlight ko itong R1. Yung R2 din, dapat as is. Pero ito na nga, yung formula equals R3 minus R2 times, so saan galing yung 7? Dito nga, saan galing yung negative 2? Dito. Huwag mong i-type na negative 7 over 2. I-type mo siya as is, no? Kung saan yung source. Then, lagyan mo siya ng dollar sign dito and dito. Then, press enter. Tapos, dito naman, equals R4 minus R2 times, so negative 1, saan galing yung negative 1? Dito, saan galing yung negative 2? There, then syempre, lalagyan mo ulit ng dollar sign. So, ayan po, no? Then, press enter. Then, after nun, i-drag mo siya
So, ayun na nga, as you can see, napa-zero ko yung part na to, no? Kasi nga, yun yung goal natin. So, syempre, pag kinompare natin yan dito, ayan, no? Napa-zero ko na siya. Liitan ko tuloy. Or i-move natin to, no? Ayan, no? So, 0, 0. Ito naman, 28.5, 6.5, 19, -2. Tapos, ayun na siya, yung coefficient. So, ayun, no? Tumatama yung landas natin, both manually and by Excel, no? So, let's proceed to this one. Hindi mo ang goal natin ngayon, sige, highlight ko ulit to para hindi nakakalito. So here, hindi mo nagagalawin yung R1, R2, and R3. Pero yung R4, meron kang gagalawin dyan kasi ito naman yung dapat na mapa zero mo, no? Para makumpleto mo yung inverse triangle. Nakukuha po, no? Again, ito naman yung gusto mong mapa zero dyan. So in that case, that's R4 minus R3. This time, R3 naman ang baseline. Tapos yung gusto mong mapa zero, 6.5. Then divided by yung nasa taas niya na nasa R3 pa, 28.5. So, ayun po, no? Adjust ko lang to para mas kitang-kita yung formula natin, no? So, again, hindi mo gagalawin yung R1, hindi mo gagalawin yung R2, hindi mo gagalawin yung R3, pero yung R4 minus R3 times, yun na nga, saan galing yung 6.5 dito? Saan galing yung 28.5 dito? Pero syempre, dapat i-dollar sign mo to. Ayan, no? So, naka-dollar sign siya. Then, after nun, i-drag mo na to. So, hintayin nyo dapat na mag-dark cross, no? By the way, di ba, no, pag, white cross pa yan, yung mouse cursor. Pag draggable na siya, pwede mo na siyang i-drag pag nag-white cross na siya. So, this is now the result, no? So, as you can see, natapos na tayo sa isang half kasi nga, itong lower triangle na convert na natin sa zero. But again, isa pa sa, sorry, no, i-highlight ko muna tuloy yung nandito, no? Ito siya. Tapos, dito naman yung coefficient matrix. Ang isa pa sa poproblemahin mo is this one. Kasi nga, dapat maging zero din yan, no? Oo. Para nga ma-convert natin itong matrix na to into an identity matrix. Okay po, no? So, dapat makakonvert. And this time, kung kanina ang approach natin is pababa, top to bottom, dito naman pabaliktad, bottom to top. Kaya yung R4 naman, yung hindi mo gagalawin dito. Pero yung R1, R2, and R3, lahat mo na yan gagalawin with respect to R4. Kaya R1 minus R4, R2 minus R4, and R3 minus R4. Kasi nga, this time, ang gusto mong mapa zero, itong portion na to. Ayan. So, i-highlight natin yung gusto mong mapa zero. So, halimbawa dito, for R1 minus R4, dapat ang coefficient niya, yung gusto mong i-zero is 1, kaya 1 over. So, yung coefficient for the R4, negative 6.333 kung ilan man yan. Tapos dito naman, R2 minus R4, excuse me, R2 minus R4, ang coefficient ay 4.667 over negative 6.333. Ayan, no? Tapos, dito naman, R3 minus R4, yung gusto mong mapa 0 is itong 19 over negative 6.333. So, ayun po, no? So, yung R4, hindi natin yan gagalawin. So, here, sundin natin yung formula equals R1 minus R4 times, saan galing yung 1? Di ba ito siya? Saan galing yung negative 6.333 dito? Pero yun na nga, ito dapat lagyan mo ng dollar sign, no? So, ayun. Then, press enter. Ito naman equals R2 minus R4 times, saan galing yung 4.667 dito? Saan galing yung negative 6.333? Dito. Tanggalin ko daw to, no? Ayan siya. Tapos ito, i-dollar sign mo. Ayan. Then, press enter. Then, dito naman, equals R3 minus R4
times, saan galing yung 19? Dito. Saan galing yung negative 6.333? Nandyan. But again, yung coefficient is idadollar mo. Then, yung R4 is equal to as is. So, ayun na po, no? Again, no? Yung goal natin, itong part na to, dapat mapa-zero mo siya. So, syempre, i-highlight natin to. Drag mo siya. So, ayun, no? You intend to make it equal sa 0. So, pag tiningnan natin, highlightin ko muna to, no? Ipa-highlight ko muna to. Ito naman, gawin natin light blue. So, pag tiningnan natin yung mano-mano niyan, um, nasa next page. So, ito na yung kinalabasan dyan eh. Ito na no. 0, 0, 0. Tama, negative 6, positive 6, 0. Pag kinonvert mo yata to into fraction, negative 95 over 3 siya, no? So now, yung next, ito naman yung gusto mong mapa-0. Ayan siya, no? So, yung R3 naman ang fix natin, no? So, yung R4, hindi mo nagagalawin dyan. Ganon din yung R3. Pero this time, sa R3 ka na magbe-baseline. Kaya R1 minus R3 and R2 minus R3. So, in that case, yung multiplier natin dito, so again, yung gusto mong mapa-0 is itong 4 divided by, ito naman, 28.5 kasi, again, ang baseline na natin ngayon ay R3. So, 28.5. Ayan. Dito naman, ang gusto mong mapa-0 is itong 7.667, then divided by 28.5. So, ayun po siya. So, ngayon, ang mangyayari, that is equal to, sundin mo yung formula, R1 minus R3 times, saan galing yung 4 dito, saan galing yung 28.5 dito, no? So, all you need to do is to perform dollar sign here. Ayan siya. Again, no? Dollar sign, then ayun na. Then, sumunod, ito naman equals R2 minus R3 times, saan galing yung 7.667 dito? Saan galing yung 28.5 dito? Pero yun na nga, dapat lagyan mo dito ng dollar sign. Yun, no? Then enter. So, ito naman equals R3 and ito naman equals R4, no? So, pag drinag mo to, syempre, hintayin mo mag-black cross before dragging. So, as you can see, napa-zero na natin siya. Ayun, no? So, i-highlight na natin to. Ayan. Supposed to be class, meron pa tayo ditong additional step. Ito, dapat ma-convert mo pa yan sa 0. Kaya lang, bakit mo pa naman iyon i-convert sa 0 kung dati naman na siyang 0? Nakukuha po, no? In most cases kasi, itong portion na to, hindi yan mag-0. Pero again, as a rule, bakit mo pa siya i-convert sa 0 kung dati na siyang equivalent sa 0? So, kumbaga, this is already final step. Ang kailangan na lang natin dito dapat yung main diagonal ay maging 1. Kasi nga 'di ba, para maging identity matrix to, itong lahat ng to gagawin mong 1. So, ang magiging process dyan is syempre divided by itself. Halimbawa, R1 divided by negative 3. Ito naman, R2 divided by negative 2. R3 divided by 28.5. And R4 divided by negative 6.333. Kung ilan man yan, no? So, ayun lang siya, no? Para nga again, maging identity matrix siya. Wait lang, gawin ko lang tong capital letter. So, pero wag mong i-divide lang siya ng negative 3, no? Dapat equals R1, saan ba galing yung negative 3? Diba dito? And dapat, lagyan mo siya ng dollar sign. Ayun, no? So, magiging 1. Ito naman equals R2 divided by, saan galing yung negative 2? Nandito siya. So, lagyan mo to ng dollar sign. Ito naman equals R3 divided by, saan galing yung 28.5? Dito. Pero yung denominator, lagyan mo ng dollar sign. And equals R4 over, saan galing yon? Dito. Pero yung denominator, lagyan mo nga siya ng
dollar sign. Then after nun, i-highlight mo lang to, then i-drag mo siya. So at this point, we already converted our matrix to an identity matrix. And ibig sabihin, tapos na yung analysis natin. Kung ang variable natin, W, X, Y, and Z, it just means na W is equal to 2, X is equal to negative 3, Y is equal to 0, and Z is equal to 5. So as you can see, ito yung final result kapag minanumano natin siya. W is 2, X is negative 3, Y is 0, and Z is 5. So that is now the answer. No? Kaya i-declare natin W is equal to 2, X is equal to negative 3, Y is equal to 0, Z equals negative 5. So, yan na po yung sagot natin, no? So, this is the way, no, of performing the Gauss-Jordan method. Ito, no, yung kumpleto. Itong unang equation or itong unang example, 3 equations, 3 unknown. Ito naman, 4 equations, 4 unknown, no? Just in case may ibigay na 5 equations or 6 equations, 6 unknown, I think na-gets nyo naman kung paano yung magiging step-by-step procedure or yung magiging algorithm niya. So I do hope no this example helps you to utilize Excel in performing Gauss-Jordan method. So I will now end this video. Thank you so much for your participation and thank you so much for watching the video and ingat kayong lahat.